En punto, alas 6. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sinagot ng Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang isyu na may kinalaman sa geopolitics, relasyon sa mga kaaliado ng Pilipinas, mga nakaraang kaso ng pamilya Marcos, mga isyu sa West Philippine Sea, hanggang sa relasyon nito sa Pangulong o sa pamilya Duterte. Dami Palang issue, daming tanong. Naganap po ito sa pagdalo ng Pangulo sa 50th anniversary ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, kasabay ang Presidential Forum, ang unang pagkakataon sa halos isang dekada na ang grupo ay nag-host nito. Ang huli ay noong 2015. Tagal na pala, no? Kasama si dating Pangulong Noynoy Aquino. Oo nga pala, no? Sa nasabing forum, itinanggi ng Pangulong Marcos na may plano ang gobyerno na bigyan ng Amerika ng karagdagang access sa mas maraming lugar sa ilalim ng EDCA, habang binigyan din ito ang kahalagahan ng umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Inamin ni Pangulong BBM na it's complicated. Ba? It's complicated. Para palang yung nakita ko dun sa isang writer natin eh. Ano sabi? Pagting ko Status. It's complicated. It's complicated ngayon daw. Ang relasyon ng Pangulong BBM kay Pangulong Duterte. Sa pamilya niya, no? Sa pamilya ni dating Pangulong Duterte. Ngunit nananatili daw po ang maganda nilang relasyon ni Vice President Sara tulad noong panahon ng kampanya. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Itim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Sige na nga, Tuesday na. April 16. Mga matampuhin dyan. Yung mga matampuhin. April 16, 2024. Ang bilis ng panahon, ano? Nangangalahati na naman pala itong lagpasan ng kalahati. Lagpas kalahati, kumbatsero. At hindi tayo magtataka. Magigising na lang tayo isang umaga. Bagong taon na naman. Oo nga, ano? Kabilis talaga ng panahon. Sana po yung bawat oras, bawat araw na lumilipas sa atin ay productive. Tama ka, kumbatsero. Productive. Hindi nasasayang. Yung bang paghiga mo ng, lalo yung mga tatay dyan, yung mga padre di pamilya dyan, pati yung mga misis ng tahanan, ito subukan nating ituro sa ating mga anak. Pagkagabi, yung para bang accomplishment report ka, may AR ka sa gabi. Mag-uusap kayo mag-asawa. Kumusta ka ba?
Sasagutin ka naman na sa ano ba nangyari? Ikukwento naman. Saan ka ba nakarating Saan ka ba nakarating ngayon? Ikaw, saan ka ba nakarating? Pag ganun na ang sagot ka agad. Tulog na. Ikaw, saan ka nakarating? Sa tanong pa lang, medyo may diin na kaagad na gano'n. Tulog ka na. Pagod ako. Anong AR, ha? Hindi, pero seriously, dapat talaga naisip. Di ba? Naayos pala natin yung bakuran nating sira. Yung may bakod na ganyan, inaanay na pala. Napalitan ko na. Tsaka yung aircon natin, yung filter, nalinis ko. Nalinis ko. At saka nga pala, yung gripo na nirereklamo mo. Ikaw, napakadami mo reklamo. May tumutulo, parang may leak, naayos na. Naayos. Si Missy naman. Ako naman nakapag-grocery. Nakapag-grocery. Nabili ko na yung mga paborito mo. Mga gulay na gusto mo. Anong paborito? Hindi nga ako makain. At syempre, isinama ko na rin yung mga sira na kasi yung mga rollers ko At bumili na rin ako. Nakabili na rin pala akong bagong duster. Nako, yan ang napapanahong saot ngayon. Kumbatsero, yan duster. Nako, grabe init. Kagabi pala kumbatsero, ewan ko kung maniniwala ka. Diyan sa Quezon City, 8:19 ng gabi. 8:19 ng gabi, tumingin to si Kuya Romel de la Cruz sa kanyang thermometer. Nakita niya, 41 degrees Celsius. 8:19 ng gabi. Parang sabi ko, kakaiba yun. Sira ba yung hindi, yung singaw daw kumbatsero kasi nasa labas sila. Yung heat index? Yung singaw daw kagabi kagila-gilalas siya. Pero mainit nga talaga kahapon. Sobra po yung dapat po lalo yung mga misis dyan, meron na po kayong duster. Saka yung mga... Yan ang pambansang suot dapat ngayon. Duster. Duster, yan. Tapos maghahabulan, maghahabulan sila at yung laro nila Nanay Oreng dati sa Papaya. Oy, mga taga-Papaya. Kumusta ba mga ikmo dyan? Yung mga pamilya Caballero at Santos at Bote dyan sa Papaya. Ang laro nila ay balis-lisan. 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 Pero yun pwede namang gawin kung hindi mo sinunod si Congresswoman Janet Garin. Tama. Hindi mo sinunod nun kapag nakikipaglaro ka ng gano'n. Ng balis-lisan. Kasi kapag sinunod mo si Congresswoman Janet Garin, parang walang dahilan para balislisan ka dahil wala kang suot na panty. Yun ang payo ni Congresswoman Janet Garin Nako, totoo po, may mga nahi-heat stroke po kahit bata pa. Mag-ingat po tayo, lagi po nating isaalang-alang ang kalusugan. Hindi lang yung mga senior, ulitin natin, pati po mga bata pa, yung ating mga anak, lagi nating intindihin. Yung pag-inom lang ng tubig, ang laking bagay niya. Napaka-importante nun. Ngayon parang ang hirap uminom ng karaniwang yung tap water lang kumbatsero, yung hindi mo pinalamig. Parang hindi ka na napapatid yung uhaw mo. Yung uhaw mo pag uminom ka ng karaniwan tubig ng lang, kailangan medyo malamig Yun ang pero sabi ng iba kumbatsero, huwag daw masyadong mamiyasa sa malamig. Oo nga. Hindi ba yun wala siya, sobrang init talagang init. Maghahagilap ka ng malamig. Si Senator Robin Padilla naghahanap ng water cannon bakit? Sabi ni Senator Robin Padilla, ba't ba hindi tayo gumagante? Pag tayo binobomba ng water cannon ng China, ba't ba hindi tayo gumagante? Umorder tayo sa China ng water cannon. Pero siguro baka yung init lang ng damdamin yung reaksyon na ito ni Senator Robin Padilla. Ayaw naman natin ng ganung hindi naman ganun ang labanan kasi. Kung ang ating gagawin pagka binato ka ng bato, babatuhin mo din ng bato, hindi po ganun ang magiging ending. Kaya nga tayo nagsusumbong Merong mga mekanismo dyan. Pero ang maganda, na ipapakita natin sa buong mundo ngayon kung papaano tayo binubuli ng China. Kung meron man pong samaan ng loob ang China at Amerika at sabihin pang ginagamit ang mga Pilipino, pero ito kitang-kita Kitang-kita kong batsero na ang mga Pilipino ay binubuli ng China. Hindi talaga. Naman yung Amerika ang kanilang binubuli. Hindi ito usapin ng China at Amerika. Hindi po gaya nung sinasabi ni Mayor Baste.
Oo. Na ito daw po ay away lang ng China at Amerika. Laging gano'n naman ang nagiging palusot ng ibang kumakampi sa China na ba't ba ang Pilipinas nakikisali-sali sa awayan ng China at ng Amerika? Ito hong issue dito sa West Philippine Sea, issue ho ito ng Pilipinas. At kung ikaw ay Pilipino, dapat ay naninindigan ka. Para sa sarili mong Para bayan. sa sarili mong bayan. Para sa sarili mong bayan, ulitin natin. Pero kung ikaw mismo yung nagpapalaganap ng mga takot, ikaw mismo yung nananakot sa mga Pilipino para manindigan, ano ka ba? Chinese ka ba? Chinese ka ba? Chinese ka ba? Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Tulad na lang nitong ano ba ito? Panawagan daw ni Congressman Bebot Alvarez. Ano ba nangyayari dito kay nagulat ako kay Bebot. Kung Bebot, speaker. Dating speaker si Bebot Alvarez. Mayroon ba tayong audio diyan? Ng kanyang panawagan. Mother, medyo nung marinig ko yun, kumbachero, parang mabigat yun Mabigat talaga, kumbachero. Matindi Si Congressman Alvarez, once upon a time, was a victim of a coup. Coup d'etat. Sa Kongreso. Sa Kongreso. Siya po ay nabiktima ng coup d'etat nang nag-withdraw ng support sa kanya ang mga mambabatas na ang nagmaniobra ay si Mayor Inday Sara. Yun ang ironic doon, kumbachero. Ng panahon ng Duterte administration. Ng Duterte administration. Kaya nga nakaupo lang siya ng nakadalawang taon ba siya? Parang humigit kumulang na kumbachero. Sandali lang siya. Hindi niya nakumpleto man lang ang isang term ng isang kongresista. Kaya nga, kumbachero, yung withdrawal of support, ako para sa akin, that is tantamount to a coup. Coup d'etat yan. Nag-withdrawal of support. Ngayon, ang hinihingi po ni former Speaker Bebot Alvarez, diretsahan po ito. Hinihingi po niya sa Sandatahan Lakas ng Pilipinas to withdraw their support from their Commander-in-Chief. Hindi ho biro yung gano'n. Yung ganong mga pananalita galing sa isang dating humawak ng pang-apat na pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. At ngayon, currently, kumbachero, siya ay mambabatas pa rin naman. Mambabatas pa rin siya. Mambabatas pa rin naman. Kaya nga, ang tanong ano ba yun? Naiisip kaya ni abogado siya, di ba? Abogado yan. Mahusay na abogado yan. Hindi kaya niya naisip na baka ito'y gamitin laban sa kanya ng pamahalaan. Kasi ang sabi nga ni Congressman Johnny Pimentel, this is tantamount to sedition or rebellion. Yan, tingnan nyo na yan. Pati pala itong si Congressman JJ Romualdo, kumbachero. Habang pumapangos ng napakatamis na na lansones. Ganun din ang kanyang nabanggit. Nasambit lang. Kumbaga parang ang sabi niya, ito pala. The response to the seditious statement, ang tugon sa nagre-rebuilding pahayag. Doon pa lang sa simula dapat response tugon sa seditious statement. Medyo mabigat. Paghihimagsik yun. So ibig sabihin seditious para kay Congressman JJ Romualdo, yung binanggit na yon ni dating Speaker Alvarez. The response to the seditious statement sa mapaghimagsik na pahayag should be ay nararapat lamang na the immediate filing of a criminal case ay ang agarang pagsasampa ng kasong kriminal, so that the move to incite people para ang hakbang na paghimagsakin ang mga tao, including the military, kasama na ang militar, to rebel against the government, na lumaban sa pamahalaan, will be nipped in the bud, ay mapipigil agad-agad.
matatanggal agad-agad. Oo. Mahahadlangan. Matindi ha. So yun na ang sabi niya. Abogado rin yata yun si JJ. Si Attorney JJ. Seditious para sa kanya, seditious na yung mga pananalitang yun. Oo. Kasi nga, Congressman Alvarez. Diretso kung bachero, siguro ako na ang babasa dahil kanina ka pa naghahanap at hindi mo yata makita. Ganito po ang pahayag ni former Speaker Davao del Norte Congressman Bebot Alvarez. Nakikiusap ako sa inyo. We don't have to fire a single shot. Simple lang sa mapayapang paraan. Please, withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Ang pinatutungkulan niya na mag-withdraw ng support ay ang Armed Forces of the Philippines. Yun na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. Mukhang nagpapasiklab itong si PNP Chief Marbil Combachero Bakit? Kabago-bago nyo Ito po, meron pong istorya ngayon sa mga pahigan na 13 bilyong pisong shabu ang nakumpiska ng mga pulis sa isang checkpoint sa Batangas. Tindi niya, 13 billion pesos na halaga ng shabu. Ang sabi, nakita niya, kumbachero. Kasi binibiyahe sa checkpoint, ganyang kadaming shabu. Binibiyahe nakasakay kalsada, sa van. Nakasakay sa van. Sa Alitagtag pala yan, Batangas. Sa Batangas. Ang sabi po ni PNP Chief Marbil, ayaw na raw niyang tawaging war on drugs. Basta't ang gusto lang daw niya, makita ng tao na meron silang resultang ipapakita. Yun, tama nga yan. Tama nga kasi yan ginagawa. Kasi pagka daw binanggit na war on drugs, parang may mga papatain. Parang patayan parang may mga papatain. Patayan. Yun. Ito pala ang biggest single operation. Drug operation ng PNP. Sabi ni Secretary Benhur Abalos. Kaya pala napasugod si Secretary Benhur Abalos at binigyan ng ispat promotion Ispat promotion. Yung police anong rango nun? Captain. Police captain. Ginawa na kanyang kaagad na general. Ang galing. Ginawa na kaagad general Sino yon, Mother? Yung nanguna doon sa operation na yon? Ang galing yung si Captain Luis De Luna Jr. Yun. Captain Luis De Luna Jr. Pero ito kung bachero, checkpoint, ito, ganun kahalaga. Ang checkpoint. Ganun kahalaga ang checkpoint. Hindi talaga pwedeng walang checkpoint Ganun kahalaga. Lalo na kung may magaling na intel. Kung meron pong intel operation, merong intel information na ipifeed mo sa mga checkpoints natin, sa mga pulis na nakalatag dyan, may madadali talaga. Congratulations sa PNP. At sana ang pupunta raw ang Pangulo mamaya sa Batangas, sana dispatchahin kagad yan, baka ma-recycle pa yan. Yun. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kami ni Kumbachero kanina, napaiba ng ruta, napa-skyway tuloy kami, napagastos tuloy kami, Mother. Mother. Dahil magang-maga, nag-message si Mother, wag kayong dadaan sa Espanya. Dahil may mga nakaharang daw ng mga, ganun ba? May mga nakaharang na mga driver doon. Mamaya nga silipin natin kung kung andun pa ngayon at nangaharang yan, lilikha ng matinding traffic na yan. Alamin natin yan maya-maya sa ating mga masisipag na RH reporters. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapkauhun, 6:19 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Ginebra, San Miguel, Laman. Balita.
balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, Abril 16, 2024. Sa ulo ng ating mga ACS Balita. Pera padala ng mga OFW tumaas ng 3% noong Pebrero. Unang araw ng transport strike, hindi naramdaman ayon sa MMDA, pero idineklara namang tagumpay ng piston. Presyo ng produktong petrolyo tumaas na ngayon. Dagdag na EDCA sites ibinasura ng Pangulong Bongbong Marcos. Pamamahagi ng lisensya ng mga driver sisimula na ngayon ng LTO. At 13 bilyong pisong halaga ng shabu nasabat sa isang checkpoint sa Batangas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Unahin natin ang ACS Good News. Tumaas ang pera padala ng mga Pinoy abroad noong Pebrero ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lumago sa $2.65 billion ang cash remittances sa pamamagitan ng mga bangko. 3% po itong mas mataas year-on-year basis. Bulto nito ang mula sa mga land-based workers na nag-ambag ng $2.13 billion. Matapos lumago ng 3.4% ang kanilang pera padala. Ang sabi ng ekonomistang si Ella. Si Ella? Si Ella? Ekonomista na pala si Ella. Dati estudyante lang to. Si Ella Oplas ng De La Salle University, tumaas ang remittances dahil sa pagsaklolo ng OFW sa kanilang mga kaanak na apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. Bigo ang grupong Manibela at Peston na maparalisan transportasyon sa unang araw ng kanilang tigil pasada dito sa Metro Manila. Ito ay ayon kay MMDA Chairman Don Artes. Ngunit para sa dalawang transport groups ay tagumpay ang kanilang tigil pasada dahil naparalisan daw nila ang 80% ng jeepney operations sa Metro Manila, Cavite at Laguna, habang 90% naman sa mga lansangan sa Bacolod City at sa iba pang lugar sa Visayas. Alas 6:29 ng umaga na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Umarangkada na ang halos pisong taas presyo sa diesel at kerosene habang 40 sentimos naman sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, resulta ito ng geopolitical movements, partikular ang paglala ng kaguluhan sa Gaza Strip at ang pagbabawas ng produksyon ng OPEC. Pero ngayon lang, kumbatsero, may binabasa akong international news. Alam mo naman ako. Oo, medyo International news. International news. Bumaba daw po ng nasa 1% ang halaga ng crude oil sa world market dahil sa naramdaman nila na made-de-escalate na yung tensyon dyan sa Middle East. Sinabi daw po kasi ng Iran na last na yun. Concluded na daw yun. Yung pinakita lang nila na hindi mo kami pwedeng ganyan. Yung tinira sila ng Israel sa Damascus, Syria, gumanti lang sila. Pinagsabihan po ni President Joe Biden ang Israel na take the win. Take the win. Kaya ibig sabihin wag na kayong gumanti pa wag ulit. na kayong gumanti pa ulit. Kaya dahil daw po sa balitang 'yon, bumaba ng 1%. Malaking bagay po 'yon ang presyo ng krudo sa world market. Pero ang tindi ng mga missile ng Iran umaabot doon sa
sa Israel. Medyo malayo layo yun, nun. medyo malayo. Ilang bansa ang nasa pagitan ng Iran at ng Israel. Kaya pagdating dun sa Israel, pagod na eh. Supot na eh. wala na. Kaya na-intercept na ng Israel Defense Forces eh. Ano? Pero matindi IDS, pa rin yun, ano? Matindi. At may mga panawagan nga na isanction ang Iran. Yun. Samantala, dito naman sa Pilipinas, walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magdagdag ng EDCA site sa bansa. Sinabi ng Pangulo sa FOCAP Forum na hindi magbibigay ang gobyerno ng US access para sa mga bagong base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Doon po sa mga... The answer to that is yan no. pala. Meron palang silambi. The Philippines has no plan Ayan. to create any more bases or give access to any more bases. No, I think that's turning the situation on its head. These are reactions to what has happened in the South China Sea, to the aggressive actions that we have had to deal with, the water cannoning, the lasers, the collision, the blocking of our bangka, our fishermen, the putting of barriers across Scarborough Shoal. This is a reaction to that. This did not cause that. That happened before we had EDCA. Yun pala. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Ay doon po sa mga walang pera dyan sa barangay Salapan, San Juan City. Alam nyo na gagawin nyo, lakasan nyo lang yung volume ng radyo ninyo. Kaya kung Barangay nanonood Salapan, kayo. San Juan. Barangay, saan ba malapit yan? Malapit ba yan sa Pinaglabanan? Malapit ba yan sa City Hall? Sa Little Baguio, malapit ba yan doon? Ayan. Sa ano ba yan? Sa Endomingo? Sa Endomingo. Saan ba malapit yan, Sherwin? Sherwin, sabihin mo nga sa amin. Barangay Salapan, San Juan City. Andyan po ang ating malakas agent. Aba, 007 na naghahanap po ng pagsasabuyan niya ng salapi. Si Sherwin Alfaro. Metro Manila ngayon. Alas 6:33 ng umaga. Narito na ang salimbayan ng mga balita. Salimbayan ng mga Metro Manila News sa Metro Manila ngayon. Unahin natin si RH52 Edgel Parosa. Meron po siyang situationer sa Tigil Pasada sa Pasig City sa day 2 ng Tigil Pasada. Tagumpay nga ba? Tagumpay ba? RH52 Edgel Parosa. Kaming Edgel! Actually, hindi bababa sa 72 unit ng mga jeepney biyaheng Pasig hanggang Tipas sa Taguig. Ang hindi pa rin biyahe ngayong ikalawang araw ng Tigil Pasada ng mga grupong Piston at Manibela. Kinumpirma sa DZRH News ng Pasig Traffic and Parking at Management Office na 100% itong bilang na binabanggit natin ng TPP Joda na bumiyahe sa o hindi bumiyahe sa nabanggit na ruta. Pero halos wala umano itong epekto sa mga mananakay na marami ng alternatibo gaya ng ruta ng jeep patungong Bikutan o minibus patungong Bagong Bayan. Kung mayroon man umanong epekto sa commuters itong Tigil Pasada ng nabanggit na ruta, ito ay ang mas mahal na pamasahe sa modernized jeep o mahal ding pamasahe dahil nagdadalawag sakay naman yung mga magpupuntang Taguig. Pero kung stranded ang pag-uusapan, walang na-deploy na libreng sakay ang City Hall kahapon. Katabi lamang ng palengke, may nakahandang mga rescue unit at ngayon sa ating pag-ikot, may nakita tayong isang libreng sakay na unit dito sa tabi ng Pasig Palengke pero walang mga stranded na pasahero. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Metro Edgel! Manila ngayon. Alas 6:34 ang ating oras. Mula dyan sa Pasig, punta tayo ng QC. QC. Dyan sa may Camias, Kamuning Road. Ano sitwasyon dyan? RH5, Val Gonzales. Kamin Val. Kami. Anthony, walang makikitang kakulangan sa pampasayrong jeepney dito sa busy street na kaaban ng Kamuning Road at Camias Road dito sa Quezon City. Ito'y dahil sa maga pa lamang ay nagsimula ng mamasada ang mga pampublikong sasakyan dito sa lugar na ito malapit sa kanto ng EDSA. Bukod sa mga public utility jeep ay umaarangkada rin sa pamamasada ang mga modern jeepney. Maliban pa rito ang libreng sakay na araw-araw na bumibiyay sa iba't ibang mga ruta ang Quezon City Bus Service. Dito sa aking kinatatayuan ngayong oras na ito, dito sa EDSA southbound sa kanto ng Kamuning Road ay napakaluwag ang usad ng mga sasakyan sa kabila ng ngayon
ay rush hour. Naabot pa ng aking tanaw, Jerry Anthony, ang kahabaan ng EDSA hanggang dun sa hilera ng mga bus terminal dito sa southbound ng EDSA. Aba, hindi pwede yan. Batang luwag, hindi pwede yan. Napakaluwag ka. Yung southbound lane ng EDSA, normally pag ganitong oras yan, usad pagong, sabi nga natin. Tumpak na dyan Anthony. Pero tingnan ninyo, yung video na pinadala ko ngayon, o makikita ninyo, wala ni isa mang halos sasakyan na dumadaan dito sa itaas na ng Kamuning Kamyas flyover dahil ito yung isa sa batayan kung traffic nitong kahabaan ng EDSA ay tingnan mo muna yung sitwasyon sa EDSA Kamuning flyover. At kapag ka nagkaka-traffic na dyan, ibig sabihin ay traffic na ang buong stretch ng kahabaan ng EDSA. Wala rito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Dito naman si 27 Noche Kakas. Nasaan ka 27? Go, go, go! Go, go, go! Noche! Jerry at Katuning, nandito ako sa kahabaan kong service road dito sa may heritage lungsod ng Pasay at halos walang umahamin na sila ay member ng Piston dahil sa ngayon kahit sila ay member tuloy pa rin yung kanilang pamamasada. Parang kanina kausap ko yung isang driver na tinanong ko kung hindi daw kung member siya ng Piston, sabi niya hindi daw, pero nakikita mo sa kanyang t-shirt may nakasulat na Piston. Ba't nahihiya? Ba't nahihiya? Oo, parang ikinahiya na nila na sila ay member or natatakot sila sa mga opisyal ng Piston. O ayan, nakikita mo yung kanyang taga-Piston ka ba? Hindi po. Pero kitang-kita sa suot na Piston party list. May party list pala sila, no? Meron palang nakatatak palikod ng kanyang t-shirt na Piston. So sa ngayon, hindi pa rin naramdam yung tigil pasada, pangalawang araw ng transport strike ng Manibela at Piston dito sa lungsod ng Pasay. Pilipinas, DZRH, ako sinagkakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. 6:38 ng umaga, kumbachero. Samantala, silipin naman natin ang Espanya dito sa may gawin ng Welcome Rotonda, Quezon Avenue to Espanya. May mga report kanina diyan na may mga nang harang, nagbabalagbag ng mga sasakyan. Ano sitwasyon? RH23 Edwin Duque. Kami Edwin. Kajeri Katunying, pag galing ka ng Quezon dito sa EDSA, papuntang Espanya, lampas ka ng Santo Domingo Church, umabot sa Santo Domingo Church, halos yung haba nitong grupo ng Manibela at Piston dahil hindi na makabate hanggang dito na naman sila sa may Welcome Rotonda. At idinadaan na lang nila sa programa. Kahapon pa pala ito. At kagabi medyo matindi yung bigat at daloy na traffic na dinulot nito dahil nga dito sa hindi na pinalusot ng Quezon City Police District itong dalawang grupo kung saan may paglapas mo ng Welcome Rotonda ng Jerry Katunying bago yung Sampalok doon sa may Blooming Treat sa may Espanya bago dumating ng Blooming Treat binalandra yung dalawang 6x6 na truck ng police at may mga mobile pang nakaabang. Kaya hindi na sila nakadaan. At tanging nadadaanan na lamang dito. Magaling ka ng Maynila to Welcome Rotonda itong southbound, papunta ng Quezon City. Ito yung nadadaanan. Pero itong northbound, papunta ng Welcome Rotonda from EDSA, hindi na ito madaanan. Kaya yung iba naghahanap na lang alternatibong madaanan. Teka, ulitin natin, Edwin. So ano ang sarado na parte ng Espanya? Itong pagaling ka ng EDSA, going to Welcome Rotonda, sarado na yan. Okay. Mula saan? Mula saan parte ng Quezon Avenue? Papunta na dahil unti-unting tumatami yung galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay papunta rito para mag-isa doon sa huling araw na tigil pa. Hindi, Edwin, saan nakaposisyon itong iniharang na mga truck ng pulis? Saan yan? Saan parte yan?
paglampas po ng Welcome Rotonda, papuntang Espanya. Tapat ng PLDT. Pero nasa... Tapat ng PLDT. Ayan. Espanya na ito. Espanya na to, Malapit Espanya. na sa... Malapit na sa stoplight ng Blooming Tree. Ayun, Ayun, tama. ayun. So sarado ngayon ang Espanya going to Quiapo. Tama. Sarado. Yun, Yan, para malinaw. Ang Espanya, ulitin natin, ang Espanya mula dyan sa Welcome Rotonda papuntang Quiapo ay sarado ngayon dahil sa nakaharang ang mga pulis, sinaharang itong mga nagrarally. Itong mga mga miyembro ng Piston at Manibela nasaan ngayon, Edwin? Nasa Welcome Rotonda na at nagkakaroon ng programa kanina. Nandito yung dalawang leader ng dalawang grupo na pinangunahan mismo itong kanilang programa rito sa Welcome Rotonda. Mhm. At sila ay nakaharap sa bandang Quezon City kung saan nakasara itong northbound Espanya, no? Dito sila nakaharap. At ay dito sa PNP wala Mahirap talaga. Kung pa naman Edwin, rush hour to, talagang ang tindi ng perwisyong idudulot niyan. So inuulit natin ang advisory natin sa ating mga motorista sa mga bibiyahe po ng papunta Maynila. ng Maynila galing ng QC, nagagamit ng Espanya, sarado ho yan. Gumanap na kayo ng mga alternatibong ruta. Dahil mula Welcome Rotonda, yung buong Espanya ay sarado ngayon papuntang Quiapo. Hanap kayo ng alternate route, yung mga looban. Oo, mga looban. Mga looban. Pero ngayon na Kajeri Katujing, nagbigay ng one lane ang ating kapulisan. At napakiusapan naman itong grupo ng Manibela Piston. Pero one lane na nagagamit. One lane para kumanan, papunta nga Mayon. Ayun nga, sarado pa rin ang Espanya. kaya- Yun nga yung binabanggit nating alternative route. Sa Mayon, Papasok sa loob. tapos pupunta ng Dimasalang. Maria Clara. Ayan, Dire-diretso na yan. Doon sila Laon-laan. harap ng Laon-laan. Doon na sila diretso. Tama. Dahil kung dito sila sa Espanya at lulusot, hanggang dito lang sa mismo ng kanto ng Mayon sa may Welcome Rotonda. Hindi mata, pero one lane, no? Napakabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Natatanaw ko dito sa mismong kalagitnaan ng Welcome Rotonda. Natatanaw Yung ko kabilang sa lane, Edwin. pagkakaayong. Edwin, yung kabilang lane, yung mula Quiapo naman, papunta ng QC. Ay, ito, bukas to. Bukas yan, okay? Natataanan. At dito naman sa may pagaling ka ng Maynila, dito sa may Espanya. Sa bakunan, sa mismong bunga ditong bago mag-Welcome Rotonda. Dito naman pumisto yung grupong Piston, naglatag na rin sila ng malalaking tarpaulin. Na medyo nakapagbigat din ang daloy ng trapiko. Yes. Yung, So, ang mga kababayan natin, Edwin, ulitin natin, ang pinaka-importante dito, yung mga bumibiyahe, yung mga papasok sa trabaho, papasok sa eskwela. Iwasan na muna tong Espanya kung meron kayong ibang madadaanan. Pero dapat ginagabayan to ng mga otoridad natin. No, Dapat doon pa lang sa Santo Domingo na yan, meron ng mga gumagabay sa Nagpapaliko kanila, dyan, nagpapaliko para pumasok sa looban. O kaya doon pa lang sa may Araneta. Araneta, yes. Oo. Sabi nyo. Para sa gayon ay makaiwas dito. Hindi naman lahat nakatutok sa radyo. Pwedeng kumanan papuntang Maria Clara doon sa Quezon Avenue. Pagdating na Araneta, kanan ka papuntang Maria Clara. O kaya kumaliwa ka papuntang Santa Mesa naman. Papunta rin ng Maynila yun. Kabisado mo yung Ramon Magsaysay Boulevard. Yan, oo. Anyway, balikan mo kami, Edwin, ha? Ayan, yung ating sitwasyon na tuloy-tuloy pa rin yung programa ng grupong Piston at Manibela dito pa rin sa Welcome Rotonda na ito yung naging dahilan kung bakit mabigat ang talo ng trapiko na galing ng Quezon City papunta ng Maynila. Mula pa rin dito sa Maynila, ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Alas 6:45 na pala ng umaga. Uwi na. Kabilis ng oras, ano. Oo, nako yung mga nakatenga diyan sa traffic na yan at walang kamalay-malay kung ano nangyayari. Mahuhuli na sa trabaho. Ito, pinlano talaga to eh. Pinlano talaga to ng mga nagtigil pasada at pinagandaan naman sila ng mga pulis. Kaya lang, nakakalimutan yata nila na merong ibang hindi kasali dyan. Na yun ang na mga papasok. dapat ay sila ang nagabayan kung saan dadaan.
6:45 ng umaga, magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita! Good news! Sisimulan po ngayon ng Land Transportation Office ang pamamahagi ng plastic driver's license cards. Makaraan dumating na sa LTO ang karagdagang pang 600,000 driver's license na inaasahan makatutulong para matugunan ng backlog ng ahensya noong nakaraang taon. Nasamsam ng mga tauhan ng Batangas Police ang pinakamalaking single operation drug haul sa kasaysayan ng anti-drug campaign ng Pilipinas. Sa report ni DILG Secretary Benhur Abalos, higit sa 13 bilyong pisong halaga ng droga ang nasabat dyan sa Alitagtag, sa bayan ng Alitagtag, Batangas. Nadiskubre ang bultong droga sa loob ng isang van na minamaneho ni Alahon Michael Zarate, 47 anyos, residente ng Quezon City. Pinara ang sasakyan ni Zarate sa isang checkpoint sa barangay Pinagkurusan at nakita ng mga otoridad ang laman nitong malalaking pakete ng shabu. Yun! Agad na naaresto ang driver habang nagpapatuloy naman ang follow-up operations para matukoy ang pinagmulan ng kotakot-takot na droga. Alas 6:52 ng umaga, nilinaw ng Pangulong Bongbong Marcos na ipatutupad lang ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kung ang isang sundalong Pilipino ay mapatay sa West Philippine Sea. Ayun pala yun. Pag may napatay. Pagka may napatay, saka lang i-invoke ang MDT. Sa West Philippine Sea? Sa West Philippine Sea. O kailangan dito sa Kalupaan? Hindi, West Philippine Sea yung binanggit. So talagang critical pala ng mga ginagawa na ito ng China. No? Sa ika-50 anibersaryo ng FOCAP, sinabi ng Pangulo na malinaw ang paliwanag ni US Defense Secretary Lloyd Austin na kung may Pinoy serviceman ang mapatay sa pamamagitan ng pag-atake mula sa anumang dayuhang pwersa, hindi lang sa China, anumang dayuhang pwersa, ito na ang panahon para gamitin ang Mutual Defense Treaty para ang Amerika to the rescue. Oo. Ganun. At kailangan malinaw din yan kung yung bang pagkamatay na yan ay doon sa West Philippine Sea. Kasama yon. Oo, kasi kung related ba talaga doon. Kasi tama. Ang West Philippine Sea part lang ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi yan ang main territory ng Pilipinas. Samantala, pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang umunoy mga palusot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa secret deal nito sa China. Kaya pala sabi ng Pangulo'y nothing but excuses. Ayon sa Pangulo, puro mga dahilan at salungat na pahayag ang nakukuha niya mula sa mga tao ng Duterte administration na upano'y posible ring sangkot sa paggawa ng naturang secret deal. ACS Balita! Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sandali po lamang. Abangan po ninyo mga kababayan, baka nalilimutan na natin dahil marami tayong pinagkakaabalahan. Nalilimutan na natin ang mga karapat dapat na paghahanda kapag ka po may lindol. Kung di pa may lumindol ng matindi sa ibang mga lugar o kaya sa Mindanao, Kumbachero, hindi tayo matitigatig. Oo nga. Baka kailangan na nating maging extra alert, extra vigilant
pag ang pag-uusapan po ay ang kalamidad ng lindol. Oras po natin, 6 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1. Ha? Ang bihira kayong dalawa nito. Kala ko hindi nyo na kami babalikan eh. Yung mga nakikinig sa atin, mga nanonood, andito pa kami 7:02 ng umaga. Abangan po niyo, makakausap natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Gusto nating malaman ang, hindi ba pinag-uusapan natin noong isang araw, Kumbatsero, ano na bang tinuturo ngayon? Hindi na yata napapanahon. Nabago na yata yung dock cover and hold. Dahil paano kung gumuho yung building na kung saan ka nag-dock cover and hold, no? Sisihin ka pa nung sinabihan mo dapat pala umalis ako rito eh. Ikaw may kasalanan. Kaya ako natabunan. Ngayon. At kinokontak din po natin ang Armed Forces of the Philippines. Kaugnay po ng hiling ni former Speaker Pantaleon Bebot Alvarez na mag-withdraw ng support ang Armed Forces kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga Mindanao Congressman Kumbatsero medyo naalibadbaran kay Congressman Bebot Alvarez. Yan ang problema natin, Kumbatsero. Siguro ang China ngayon pinagtatawanan tayo. Tayo mismo ngayon ang nagbababag. At sila diba? Pinagtatawanan tayo ng China. Or baka naman talagang ini-instigate nila yon. Yun na nga, ganun nga yan. Ini-instigate nila. Sila mismo ang... At kaya nga silang masayang-masaya. Dahil yung ganyang propaganda nila ay nagbubunga. Talaga. Mismong tayo sa sarili natin mag-aaway. Isip-isipin yung may manawagan para mag-withdraw ng support ang AFP sa Commander-in-Chief. Tandaan po nyo, may picture nga kahapon na inilabas ang news website ng ABS. Ito, nakita mo, Kumbatsero? Ano ba yun? Nakikita mo ba? May nakasaludo. Ang nakasaludo na yan, si former Speaker Bebot Alvarez. Nagpunta siya sa Pag-asa Island, Kumbatsero. At sinasabi niya, atin ito! Atin ito. So, nakita mo na nakikipaglaban siya para sa ating teritoryo. Ngayon, ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, nakikipaglaban para sa teritoryo ng Pilipinas. Pero sabi niya, mag-withdraw kayo na support yan. Dahil yun daw pong ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay risking a war with China. Lahat to, wala hong may gusto ng gera. Pero kung tayo'y nakabahag ang buntot at makikita ng hindi lang ng China, pati ng ibang bansa, talagang dadapurakin tayo kubabawing ka talaga. Duwag pala itong mga to. Iyon ang sasabihin sa atin. Hindi naman tayo nagsasawang magsabi. Ang Vietnam pa, na isa rin po sa mga claimants ng Spratlys, ay binuli ng China ever. Mula po nung nag-umpisa tong mga claims na to. Never. Bakit po? Bakit? Pumapalag. Pumapalag kahit maliit. Marinig nyo lang yung boses ng Vietnamese matutulig ka talagang aatras ka Pumapalag. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy. 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH.
DZRH, pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Mutual Defense Treaty sa Amerika i-invoke ng Pilipinas pagka may Pinoy na napatay sa West Philippine Sea. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi isusuko ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. Matinding traffic sa Espanya naranasan matapos pansamantalang isara sa mga motorista sa Day 2 ng Tigil Pasada. Mga e-bikes at e-trikes titikita na simula bukas. Nanay, inaresto ng NBI sa pambubugaw sa 3 paslit na anak online. At airport porter binigyan ng commendation matapos isoli ang napulot na $10,000. Aba, mahigit kalahating $1,000,000 yan. Ang laki nun. Eh, mabuhay ka, reporter. Hindi reporter. Hindi reporter ano ba? yan, kumbachero. Ano? Porter. Porter. Airport reporter. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. tuloy ang transport strike ng grupong Manibela at Piston kontra consolidation deadline ngayong araw. Alas 3 pa lang kaninang madaling araw hanggang sa kasalukuyan ay matindi na ang nararanasan traffic sa Espanya, Maynila. Ito matapos na magbarikada roon mula Dimasalang Street hanggang Blumentritt ang mga driver at operator. Sa Pasig City, 92% o 92 units o 100% ng mga miyembro ng TPP HODA na may biyaheng Tipas-Taguig ang hindi pumasada. Sa Quezon City, naka-standby naman ang mga jeepney mula Welcome Rotonda hanggang Pitwason habang meron ding mga nakaparadang sasakyan sa bahagi ng Heritage sa Pasay City. Samantala, hindi naman ramdam ng mga commuter na biyaheng Kamyas at Kamuning QC ang tigil pasada dahil tuloy pa rin ang biyahe ng ibang pampaseherong jeep. Kaya lang ang perwisyo ho ay ang mga dumadaan sa Quezon Avenue at Espanya papuntang Maynila. Yun. Dahil sarado po yan ngayon sa dami ng mga pulis at mga nagpo-protest ng jeepney driver. Sarado po yung parte ng Espanya na yan papuntang Quiapo. Alamin natin, balikan natin si RH23 Edwin Duque. Edwin? Kanya ka na, Edwin? Babalikan natin ang linya kay Edwin Duque. Samantala, sisimulan ng tikitan bukas ng Metro Manila Development Authority ang mga e-bikes at e-trikes na daraan sa mga national roads ng Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, bagaman ipinatupad na ang pagbabawal ay bukas pa lamang magsisimulang manikit bilang konsiderasyon sa mga maapektuhan ng nangyayaring tigil pasada. Sabi ni Artes, bawal pa rin silang dumaan sa mga pangunahing lansangan at paalisin rin sila sa kabila ng kawalan ng kahit na walang traffic violation ticket. Una nang sinabi ng MMDA na pagmumultahin ng 2,500 ang mga e-bikes at e-trikes o mga sasakyang walang lisensya na lalabag dito ay i-impound ang kanilang sasakyan. Balikan natin si 23 Edwin Duque sa Espanya. Edwin, naputol na naman. O sige, wag na siya. Nasa linya po natin si Administrator Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Magandang morning, Yusek, si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry at sa ating mga Magandang umaga po. Opo, actually po, dalawang bagay sana ang aming itatanong sa inyo. Una sana yung sa El Nino. Di ba kayo ay isa sa mga, ang OCD, ang isa sa mga major players, ika nga, sa paghahanda ng pamahalaan dito sa perwisyo ng El Nino phenomenon? Tama po. Nasa El Nino task force naman po ang civil defense. Opo. Ano po yung Gano'n na ba kalawak ang perwisyon nito at yung immediate response ng pamahalaan gusto yatang maramdaman ng ating mga kababayan, especially pagdating po sa agrikultura? Opo.
Sa ulat ko nga sa amin, mahigit 2 billion na po, 2.6 billion yung Laki na pala. tinatayang damages o yung losses sa agrikultura. Mabigat-bigat po yun dahil 12 mga syudad at munisipyo na ho yung talagang malalayong dinadanas at nakakalat po yan sa mga 8 probinsya. Marami-rami na rin po talaga yan. Kaya binabantayan po yan. Of course, sa isang banda naman, maganda naman yung balita ng Pag-asa. Nag-i-improve na yung sitwasyon dahil sa Dagat Pasipiko. Diyan ho kasing simula ho niyan. Bumababa na ho yung temperatura unti-unti. Subalit nasa gitna pa rin tayo ng El Nino. Sa kasalukuyan nga, sa ulat sa amin, 244,700 plus families yung apektadong mga pamilya. Naku, di milyon na yan. Milyon tao na po yan, ano? 1.14 million po yun. Ang mga pamilya ho dyan ng mga nasa magsasaka o sa agricultural sector, 54,000 families ho yan. Pag sinukat naman kung ilan yung apektadong ektarya ng mga tinamaang mga sakahan, mahigit 53,800 plus hectares. Mula regions 1, 2, 3, halos buong Pilipinas yan, Car, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, 9 hanggang Region 12 hanggang Zamboanga po yan. Oo, may mga report nga tayo nga dito na Mindanao at yung Visayas region, especially dyan sa may Western Visayas, ang tindi daw po ng drought dyan? Oo, halos araw-araw yung tinatanggap po naming tawag para matulungan nyo sila. May ginagawa naman po ang pamahalaan, subalit again, paliwanag natin, may short-term solutions, may long-term solutions. Dapat talagang tutukan din yung long-term solutions dahil yun yung lagi naman mangyayari ito sa atin, sa bansa natin. Ngayon, ang ginagawa naman ng pamahalaan, marami na rin. In terms of public assistance, yung pagtulong sa mga kababayan nating direktang tinatamaan, mahigit 460 million na rin yung naipapamahagi ng ating mga iba't ibang ahensya. Anong tulong po yun? Anong tulong po yun, Yusek? Halimbawa, yung binanggit nyo na mahigit 1 milyon at 100,000 individuals na diretsahang naapektuhan po nitong El Nino, paano po sila naaasistihan ng gobyerno? In what form? Pagdating po para masigurado yung tinatawag nating food security, naninigay ang pamahalaan through the Department of Agriculture ng yung mga pwedeng tumubo ng mga pananim. Kaya yung hybrid seeds, nagbigay na rin sila ng mga fertilizers na libre. Mga halos 16.5 million na worth of assistance ho yan galing sa Department of Agriculture at nagbibigay ho ng direct ring financial assistance sila ng silang programa na tinatawag na Rice Farmers Financial Assistance or RFFA. Lalo na sa Mimaropa, yan yung natulungan na po ng pamahalaan. At meron din ho mga crop indemnification, ibig sabihin mga pagpapautang sa ating mga kababayan. May gastos din ho naman yung para dun sa narinig yung madalas yung cloud seeding, may gastos din po yan. Oo, magastos yun. Then, kailangan yan. Laging may nagre-request sa amin yan. So, yan naman ay scientific na ginagawa ho yan. Tumutulong ang Philippine Air Force. Tini-trigger naman yan na yung mga lokal na pamahalaan, nagre-request sila. Kino-coordinate naman natin yan. Effective ho ba yun, Yusek, ang cloud seeding? Kahit pa paano naman ho. Kaya lang, siyempre, nature yan eh. Minsan may pagkakataon pag walang ulap, parang kinikiliti niyo yung ulap niyan, parang ulan. So kahit pa paano nababasa yung lupa, naaagapan. Kaya lang minsan pag umiba yung direksyon ng pinoproject naman yan, scientific yan eh. Pero hindi, may mga pagkakataon pag lumihis ng konti yung ulap at hindi bumagsak sa inaasahan natin, sa iba mapupunta yun. Okay lang kung lupa rin naman, pero sa dagat mapupunta yun. Sayang. Inaaral naman ho yan, hindi naman yan patsamba-tsamba. Malaki ho ba gasto sa ganon, Yusek? Halimbawa, isang lipad ng isang operation ng cloud seeding, mga magkano po ba yung ganon? Ganito, ang gastos naman ho dyan, hindi yung sa itinatapon yung sinasaboy. Ano lang naman yun eh. Mura lang. Asin lang. Mura lang ho yun. Ang mahal po dyan yung gasolina. Yung aviation fuel.
Aviation fuel eh. Wala lang po akong data kung magkano po yun. Pero bawat lipad po siguro niyan hindi maliit na laga. May kung kayo, yung kahit na ballpark lang. Hindi naman bababayan ng 50,000 sigurado ako doon. So depende sa lipad kasi. Kasi kaya ho namin na itatanong yun, parang tinitingnan natin yung gastos tsaka yung benepisyo ng cloud seeding, lalo na kung yun tama yung timing, yung pag-aaral at pakikinabangan, tama yung babagsakan ng ulan. Tama po yun kasi nagastos yung gasolina. Hindi lang ho kasi minsan yung cloud seeding hindi lang para nadiligan yung mga halaman. Nag-operate din kasi yung Philippine Air Force. Alam niyo naman, medyo kulang ang ating air assets, although nadagdagan na. Yung mga forest fires. Oo nga pala, no? Yan nga pala, napakarami, sobrang init. Pero alam nyo, napaka-importante nung nabanggit nyo kanina, kailangan talaga long term. Ito, mga patsi-patsin remedyo yan. Pero long term, yung marami kang yung mga kanal kumbatsero, yung mga ipunan ng tubig na kahit papaano ay halimbawa bawat X number of hectares meron kang masasalukan ng tubig. Meron kang small impounding, water impounding area. Mga long term talaga ang kailangan dito dahil taon-taon naman may halos taon-taon may El Nino phenomenon may malalakas lang na may mga mas matitinding El Nino lang. Yusek, isang bagay na lang. Ay sir, go ahead po, may sasabihin po kayo. May mga nakalatag naman po through the National Irrigation Authority. Kombinasyon yan ng mga malalaking dam para ho sa patubig at kuryente, pati na rin ho sa maiinom ng mga kababayan natin. So kombinasyon yan ng malalaking dam, yung canal system, at yung mga catch basins na sinasabi ho ninyo. At then, para dire-diretso yan, yan yung long-term solution ho talaga. Pati naman sa energy sector, although involved of course yan ang private sector, yun talaga maparami pa yung supply natin ng kuryente. Kasi pagtitipid naman nagagawa naman ho natin yan, pero hindi naman din yun ang solusyon. Kaya lang, dagdagan din ng karagdagang produksyon ng kuryente. Yan ang mga long-term solutions. Yes, opo. Yusek, maiba lang po kami sa isang topic na lang. Tayo po dito, pagka walang lindol na malalakas sa paligid natin o kaya lalo pa nga sa bansa natin, sa South, laging may lindol dyan, hindi naman natin iniintindi lalo yung mga earthquake drill na yan may nabasa po kami na parang elib kayo dyan sa Taiwan na tinamaan ng 7.5 magnitude na lindol kamakailan, pero iilan lamang po ang casualty. Bakit po ba ganun na lang ang paghanga nyo sa Taiwan? Tama po. Ganito ang napakalakas po ng 7.5. Tayo nga po takot sa 7.2 magnitude ni Uba. Ngayon, napatunayan doon sa nangyari sa Taiwan na ang talagang solusyon laban dyan sa malalakas na lindol yung tinatawag nating scientific na engineering solutions. Ibig sabihin, siguraduhin matitibay yung ating mga istruktura, lalo na yung mga matataas na gusali, para kaya niyang salagin yung mga malalakas na lindol. Sa Taiwan, 10 lang yung naiulat na nasawi. Although, buhay pa rin yun. Buhay yun. Sa atin, isipin ho natin, base sa pag-aaral ng 2014 na ginawa nga po ng JICA at ng PBOLS, ang assumption merong kagad na masasawi na between 38,000 hanggang 50,000 na mga kababayan natin ang mamamatay kagad. Huwag na natin pagandahin, mamamatay kagad yun. At meron pang 100, depende sa binabasa nating report, meron 100 hanggang 162,000 na mga mamamayan ang seryoso o malubhang masusugatan. At kandidato rin yung mamatay kasi maaaring mangyari pag kung mangyari yung ayaw nating yung iniiwasan natin yan. Kung mangyari pati yung mga ospital tinamaan, sino ang aasikaso sa kanila? Maaaring yung mga doktor natin baka apektado rin po sila at yung mga gusali ho nila. Kaya kailangan handang-handa sa paniniwala ko namin. Tuloy lang natin yung taon-taon at every quarter may ginagawa nating back cover and all. Importante yan. Pero kulang po yan. Kailangan palakasin natin yung mga gusali. Paano? Una-una, yung mga bagong bahay o bagong strukturang itinatayo,
So dapat yan siguraduhin susunod dun sa mahigpit na mga provision ng National Building Code. Na kung saan sinasabi, kailangan matatag yung gusali o yung bahay na mahigit 8.3 magnitude. Yun dapat ang threshold. 8.3 ho. 8.3. 8.3. Pero depende po yan sa lugar sa Pilipinas. Opo. Averaging po yan. Yung lindol na kinakatakutan natin, sinasabing the big one sa Metro Manila, 7.2 magnitude yung ina-assume doon. So kung 8.3 yung tibay naman ng gusali, maganda-ganda na ho. May laban. Pero depende sa lugar sa Pilipinas yan. May mga regions naman na mas mababa sa 8.3 yung threshold. So sa kabuuan naman, lalo sa Metro Manila, dapat 8.3. Matatag na po yun. Kung tama po yung materyales, hindi po dinaya. Ayun, oo. Yun ang importante ron. Na ang bibigay, kaya nga nakikiusap tayo sa mga kasamahan natin sa local government units kasi sa mga building po, official. Oo, yung pagbibigay ng building permit, yung construction permit, nasa kamay po yan. Yusek, paano yung mga nakatayo ng building? Ano ba pwedeng gawin doon? Nandyan po yung kumbaga problema kasi hindi mo na pwedeng gawin yan. Kailangan palakasin natin. So unang-unang akbang dyan, kailangan malaman natin alin ba yung mga struktura ang mahihina. So i-audit po yan. Mahal po yan. Nandyan po yung malaking suliranin natin. Sa side ng gobyerno, magpo-propose nga ho kami ng inspection ng critical infrastructures. Unahin natin. Ito mga 10 taon ang pinag-uusapan natin dito. Sa Taiwan, kung maipali ko po yung usapan, nagawa po nila yung ganyang klaseng kahandaan. Mahigit 1 dekada po nilang binunuyan. Iniisa-isa mo yung mga struktura, yung talagang pwede mo pang palakasin. Yung wala ng pag-asa, kailangan gibain ho yan. At yung mga bago hong mag-a-apply ng building permit. Dapat maghigpit na. Kasama na rin ho natin, pag nasa no-build zone, klaro ang ibig sabihin nun. Walang paraan ho yun. Talagang dapat, huwag mong tayuan. Bawal. Pag bawal ay bawal. So, 10 years, naumpisa na po ba natin yan? Yung po mga programa ninyo na yan? Sinisimulan pa lang ho natin kahit kailangan ho nating pagtulong-tulungan yung kamalayan at yung pagtakap na itong talagang solusyon ho natin. Harapin natin yan. Engineering. Marami talaga sa ating tatamaan yan o masasawi pag nangyari. By the way, kailangan malinaw po, yung kinakatakutan natin lindol, hindi lang naman yan eksklusibo sa Metro Manila. Opo. Yung the big one, kasama dyan yung bahagi ng Pampanga, Tarlac, Bulacan, hanggang Laguna sa baba at Batangas. At hindi lang ho sa Greater Metro Manila yan. Iba't ibang probinsya sa Pilipinas ho yan. Napakarami ho nating fault systems. 18 po yan. Yung sinasabing the big one, paggalaw kasi yan ng West Valley Fault. Yes, opo. 18 po yung mga fault system ho natin o trenches. Lahat po yan pwedeng magdulot ng malaking lindol. In fact, yung tinatawag pong Manila Trench sa kaliwang bahagi po ng bansa natin, nandyan po sa dagat. Opo. Pag gumalaw yan, ang inaasahang lakas niyan, posibleng 8.2 magnitude. Baka may tsunami pa yan. Kumbaga, ganun, nakakatakot. So, nasa atin ang solusyon, mahaba-haba lang. Sana ma-delay itong big one na to, the big one na to. Sana mga 20 years from now pa bago mangyari para ready na tayo. Maraming salamat, Yusek Nepomuceno. Dagdagan natin ang mga oras sa pag-uusap tungkol dito. Thank you. Si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang administrador ng Office of Civil Defense. Anthony Tamperna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. 7:25. Ginebra, San Miguel, lamang ang may tapang sa 7 anyos na nanay matapos ibenta online ang kanyang 3 minor de edad na babaeng anak sa Hingoog City, Misamis Oriental. Kinilala ng NBI Region 10 ang suspect na si alias Jolie, residente ng Barangay San Luis, Hingoog City. Patay po sa investigasyon, gawain ng nanay na pumunta sa isang dating app para mangakit ng mga pedophile. Ayun. At dito niya inaalok ang serbisyo ng mga anak na pinapagawan niya
ng kung ano-anong malalaswang aktibidad kapalit ng pera. Anak ng bakang nanay ito. Itinurn over na po ang 3 minor de edad sa custody ng DSWD. So kung 27 anyos tong nanay na to, na-imagine nyo ba kung gaano kaliliit pa mga anak nito? Maliliit pa yan. Anak ng bakang dalaga. 7:29 ang ating oras. Balikan natin ang sitwasyon sa Espanya. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin. Jerry Katolik, pinanindigan ngayon ng leader ng grupo ng Manibela na si Marcos Pena na di sila makipag-consultation hanggang sa uling araw na sila ay binigyan ng deadline hanggang April 30. Sa kanyang talumpati rito sa Welcome Rotonda sa Quezon City, magtutuloy-tuloy pa rin naman sila sa biyahe kahit na sila ay haragin ng sinumang mga otoridad kapag sila ay bumibiyahe. Ay sa kanila, hindi sila aalis hanggang di sila pinakinggan sa kanilang ipinaglalaban. Ipinagdina ng grupo ng Manibela na di nila kayang bayaran ang bilyong halaga ng modernong jeep kung saan ay kinamatayan na umano ng ilang kasamahan dahil sa stress at kaiisip kung paano sila makabayad ng napakalaking halaga na wala na umanong napupundar at naiuwi sa kanilang pamilya. Ang problema pa nila ay kung dito masira ay nasusunog yung mga linya ng rawat ng linya ng wire ng sasakyan na imbis na ipambayad ay napupunta pa sa pagpapagawa. Ay kay Valvera, magtutuloy-tuloy sila sa pagsiservisyo kesa mahulog sila sa pagiging masama kung di umano sila maghanap buhay ng matagal sa pamagitan ng pambasada ng jeep na Pinas. Edwin, hindi pa raw ba sila alis dyan? Wala pa silang, sabi kanina, magtutuloy-tuloy pa rin sila. Pero nakikita natin na yung mga nakabilad na sa araw napakadirik na mga... Mainit, baka ma-heat stroke sila dyan ha. So ngayon ay 7:30 na, sarado pa rin yung welcome Espanya papuntang Manila. Yung Espanya, papuntang Quiapo. Sarado pa rin ito kahit na may one lane na nakakatan hanggang mayon, pero yung barikada ng Quezon City Police District dito mismo sa papasok ng Welcome Rotonda yan dito pa rin. Pero kung ang nagpapatraffic dito Jerry Katolik, yung 2 lane na jeep ng grupo ng Manibela at Piston dito sa may northbound itong Quezon Avenue papuntang Welcome Rotonda. Pero sa ngayon ay hanggang Tuason na lamang yung jeep na naka-park na pag-aari ng 2 grupo. Dahil yung iba ay alam na nila na may aktibidad dito. Lumilihis na. Doon pa lang sa may Quezon Avenue, galing ng C3, ay kumakanan. Sa Araneta pa lang. Iba naman naghahanap dahil naitibrihan na sila. Kanina, hindi pa nila alam, nagbiglang harangin at kisipit itong Welcome Rotonda, kaya na-trap yung mga napakarami nating mga kababayan na umabot hanggang Santo Domingo Church. Mahaba yun. Yung trapiko papunta ng Maynila. May mga dumadaan pa rin mga papasero dito galing ng Maynila papunta ng Quezon City. Yun, bukas naman yun. Makisama na lamang doon sa kanilang protesta dahil sariling atin o sariling kanila. Ang ginalay pinaglalaban daw ay mga modernong jeep na hindi naman narinig naman na natin yung mga hinaing nilang yan, Edwin. Ang importante sa atin ay yung sitwasyon. Dadaanan ng ating mga kababayan. So ang Espanya galing Quiapo papuntang Quezon City, bukas yan. Eto, nakikita natin ngayon. Eto na sa video mo. Grabe na yung yung pila ng sasakyan galing ng QC papuntang Manila. Ayan na. Dumating na rin dito yung persa rin ng Northern Police District. Yung daragdagang persa. Sinusundan ka dyan ng Northern Police District Edwin, sinusundan ka ng NPD dyan sa Quezon City Kung nasaan ka pala, ando ng Kamanaba Police. Ang bigat mo. Iba ka. Ang tindi ng resback mo, Northern Police District. Si Mayor ba? Andyan din. Hindi, si Mayor Sandoval. Sila yung papalit doon sa kanina madaling araw pang nakabarikada na membro ng QCPD dahil init na, no? Kita-kita natin habang nandito sa ibabaw ng tulay
Hindi man nagsasalita yung ating kapulisan, pero randam. Yung init at pagod at lutay tayo kanilang katawan na kanina madaling araw pa nakatayo para pigilan. Ito nga taga mga pagpunta ng mga grupo Piston at Manibela patungo ng Maynila. Mula pa rin dito sa Welcome Maradona sa Quezon City Officers 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Maraming salamat sa iyo, Edwin. Higigit na po ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika oras na may mapatay na Pinoy dahil sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Ito po ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa ika-50 anibersaryo ng FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines sa Manila Hotel. Ayon sa Pangulo, mismong si U.S. Secretary of State Lloyd Austin ang sumiguro sa kanya na gagamitin ang treaty sa ganitong pagkakataon. I think Secretary Austin explained it very well. If any serviceman, Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. I actually, when I spoke to him in Washington, I thanked him for making it very, very clear to everyone. And he did precisely that. He was asked the same question that we are all asked: when do you invoke the Mutual Defense Treaty? When does it kick into action? And he said that's if a Filipino serviceman is killed because of an attack or an aggressive action by another foreign power. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Pinuri ng pamunuan ng Manila International Airport Authority ang isang tapat na airport porter. Porter, hindi reporter. Hindi reporter. Kala ko si Sherwin Alfaro yan eh. Sa bagay, namimigay si Sherwin ng pera. Sherwin, ikaw na susunod ha. Pero hindi yung perang napulot niya. Na nagsaoli ng napulot na $10,000 Yun. na naiwan ng isang Koreanong turista. Ang $10,000 ay katumbas ng kalahating milyong piso. Yan. Kinilala ni Airport General Manager Eric Ines ang tapat na porter na si Victor Perez ng Defrada Porterage Company. Nabatid na nagliligpit ng mga pushcart si Perez sa NAIA Terminal 1 Arrival Extension area nang mapansin niya ang bagahe na may laman na bundle ng pera sa isa sa mga pushcart. Natukoy sa CCTV footage sa may-ari ng Dolyares na si Jay Cooley. Sino? Jay Cooley, 60 years old na dumating. Ayos! Na dumating mula sa Incheon na sakay ng Asiana Airlines. Ulitin natin yung pangalan ng porter, kumbachero. Ang pangalan ng porter ay si Perez. Victor Perez. Victor Perez. Mabuhay ka, Victor! Dahil dyan ay binabati ka namin. At kami naman nila Sherwin ay mamimigay na ng salape. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ganong! Nasaan ba si RH6 Sherwin Alfaro ang sambayang barangay Salapan na yan? Ayan, ang malakas agent natin. Barangay Salapan. Agent Exporpor. Exporpor. Parang cup syrup yun. RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, saan ba yung Salapan? Sherwin. Ako, dito sa sobrang salap. Dito sa Salapan. Salapan. Talaga. Kasi tirik na yung araw. Tumitirik din ba sa kapitbahay natin? Ay, maraming mga nahi-heat stroke ngayon. Si Eribel pala, si Eribel Tapalya. Na-stroke nga daw si heat stroke nga daw si Eribel. Eribel, sana okay ka lang. Eribel. Bata pa ha. At tatawag magpapaaraw palagi. Pero makinig kayo ng radyo
itirik yung mata nyo dahil mananalo kayo. eto huli-huli natin. Si Nanay, ayan o, naka-radyo. Ayun, Naka-radyo na. Tapos, may transistor radio. Nagpe-feedback kaya ibig sabihin, nakikinig siyang malakas. Po yung radyo ninyo, napakalakas nyo. Pero umi-echo tayo. Kaya, ayan. Maraming pangalan. Corazon Marcelo Banto. Si Nanay Corazon Marcelo Banto. Ilan taon na po kayo? 81. Hindi halata. Pabata na. Parang 60 nga lang eh. Oo. 81 na pala. 1942. So, nung liberation, 3 taon na siya. Nung pinalaya po ang Maynila, kay 3 taon na. Siguro. Bata pa nga siya, 3 taon pa lang. Pero nung panahon po na po, inabutan nyo pa. Opo, pero bata pa rin ako noon. Bata pa, Nakita kayo ng mga apo noon. Anong ginagawa ko nila noon? Tinatago po kami sa mga mga air raid shelter. Silong. Sa mga silong-silong. O kasi sa Israel tsaka sa Iran, may mga shelter sila. Kasi naman noon, may silong. Nililito mo pa si Nanay eh. Nililito mo pa eh. Ano ba? Bakit ka ba ano pa rin itong pinakikinggan programa tuwing umaga? Jerry Baha. Saka si Anthony Taberna, Dos for Dos. Yun! Sabi sa Meron ka na rin 1,000 pesos! Yehey! Si Erwin! Gusto mo bang maging masaya? Opo. Ito pa ang pampasaya, Nanay. Meron kang grocery bag! Yehey! Si Erwin! Si Erwin, hindi ko siya makita. Natabunan. Hindi ako, mabigat. Mabigat. Maraming salamat po. Bibili ko ng gamot. Si Erwin. Bibili ko po ng gamot ito. Opo. Nanay Corazon, si Katunying po ito. Dadagdagan namin na 1,000, pambili nyo pala ng gamot. Opo. Dagdagan 1,000. Oo. Salamat po. Tinan mo na. Maraming salamat po, Katunying. Opo. Para napagalitan. Napagalitan ka tuloy. Dinagdagan mo kasi. Ayos. Salamat po, Nanay. Kayo? Opo. Reporter kayo? Ayos. Napagdudahan ka tuloy, Sherwin. Ako po yung reporter. Ano pangalan? Ano pangalan mo? Ikaw na tinanong ngayon. Para mag-extra po ako, Nanay. May tatanong pa sa'yo. Salamat po. Ay, opo, Nanay. Pagaling po kayo. Gamot Opo. Wala na po akong gamot. Opo, sakto lang yan. Opo. Thank you po, Nanay. Opo. Nakikinig lang ng radyo. Nagka 2,000 piso. 2,000. Gano'ng kabilis? Ikaw ba reporter ka ba? Baka akala Sherwin, baka akala bibili ka nung mga conditioner ba yan? Conditioner, shampoo. Nakatali naman, di mo na nakalugay. Ayos. Thank you po, Nanay Corazon. Thank you. Si Nanay Corazon dito sa Barangay Salapan. Bakit ba tinawag itong Salapan? Bakit ba tinawag mo? Tandaan mong tanong eh. Yung mga taga-Barangay Salapan, tumutok na kayo sa radyo at sa TV. Baka kayo na ang susunod nating winner ng 1,000 pesos sa Caesar H. Malacash promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Thank you, Sherwin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy! Sino kaya itong magaling na aktor na pagkatapos daw makipag-break sa kanyang jowa,
hindi nagmukmok, kundi nagtayo ng restaurant Aba. sa Japan. Aba. Sapagkat alam Ayos niya pala. na ang Japan ay sagot sa kahirapan. ayun. Iyan natin mo pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Ay, magandang morning kay Mayor Chris Garbo ng Mabalacat, Pampanga. Magandang morning din pala. Welcome back kay Ninong RD Dong Tolentino. Kumusta po kayo? Ay, RD Dong. RD Dong. Kumusta po kayo ni Kuya Obet Imperio? Kuya Obet, wala ba tayo dyan? Si Kuya Obet Imperio taga subaybay lagi ng 2x2 yan. Pag nakita mo yung bigote ni Kuya Obet na ganon, yung walang panama yung bigote ni Robin Padilla. Ganun ba? Walang panama, kumbatsero. Ang kung kay Robin Padilla ay parang suyod. Suklay na pino. Oo, ito ginaganon lang niya. Daliri lang. Ganda. Kuya Obet Imperio, magandang morning. At siyempre kay Congressman Doming Mariano. Congressman Doming Mariano, magandang morning. Si Ka Jerry Labasan pala, nakatutok sila ngayon. Sabi niya, si Ka Beth ay dyan lumaki sa barangay Salapan. Dyan sa San Juan, yung pinuntahan ni Sherwin. Ganun pala. Ayun. At pero hindi ako familiar diyan sa Salapan Kaya nga, nag-cover din naman tayo ng San Juan, kung saan tayo. Tsaka ako, tumira ako ng San Juan, doon sa may T. Claudio F. Manalo. Doon sa may lugar na yan. Hindi ko alam kung ano yung barangay Salapan. Ayan. At happy birthday kay MMDA Chairman Don Artes. Chairman. Mr. Chairman, wala ba tayong libreng huli dyan? Malaman lang natin sino ba tong nawala ng jowa na binrake ng kanyang jowa, pero imbis daw pong magmukmok ay nagtayo ng restaurant sa Japan. Aba. Sagot sa kahirapan. Si Hilar Cruz at saka si Tonito ay nagbe-birthday pala ngayon. Mga miyembro ng Hogad family. Ayan, happy birthday Hilar at kay Tonito. Ayan, Tonito. Happy birthday din sa ating host ng Alaskan Crab, si Kuya Rolly Romero. Ay, Kuya Rolly Romero, happy birthday. Inuulit natin aayusin na yan. Huwag ka na magtampo. Aayusin na yung Manila Bay. Lalagyan na ulit ng tubig yan. Makapanguhuli ka na ulit ng Alaskan Crab dyan. Yung daw seascape niya, naging landscape. Pero wag ka na magtampo. At siyempre sa pinakamagaling na orthosurgeon sa balat ng lupa, si Dr. Frank De Tabali. Dr. Frank De Tabali, happy birthday. Andito na ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa inyong dalawang papabolaga bola ang pangupangon lagi. Nako, Katunying at Kancheri. Well, nandito ako ngayon sa Iloilo City, na kung saan nandito tanaw na tanaw ko ang farm, ang mga magagandang halaman dito kay Mayor Dennis Socaldito sa official bongga, di ba? Nandito ako kasi birthday ng ating kaibigan na minamahal, Jobert Socaldito. Aba, birthday pala ni... Happy birthday, Jobert! Pakibanggit kay Jobert, binabati namin ang happy birthday. Yes! Ito naririnig ni Jobert Socaldito. At siyempre kasama ko rin dito si Dominic Rhea na nagmamaganda na wala namang ganda. Anyway, sa halip na maimbierna, sa halip na magmukmok, mas binigyan pansin ngayon nitong si Daniel Padilla ang kanyang business sa Japan. Yung business niya, parang mga yung mga tinatawag na pika-pika food. Ayun, malakas ito at talaga namang pinagkakaguluhan ngayon at doon nga laging nagbabalik-balik at itong si DJ. Nako, sa halip na magmukmok, maggalit at kung ano pa man, lalo na doon particular na sa mga
buzzers niya na walang tigil na nanlalait sa kanya matapos na magkaroon sila ng breakup ni Catherine Bernardo, ay heto, inuulan ngayon ng endorsement ang naturang aktor. Kasama niya si Ivana Alawi para sa isang produkto ng pantalon. Hindi ko nababanggitin yung brand. Yung jug. Yung jug. RRJ ba yan o petrol? Naku, binanggit niyo ako, hindi ako mababawasan ng talent fee Ayun lang. Anyway, sa totoo lang, madalas pa rin ngayong pero sa totoo lang, ay sa kabila ng katotohanan inuulan ng mga intriga, panlalait itong aktor na ito, ay tuloy pa rin ang pagkikita nila ng napakaganda rin namang si Andrea Brillantes na sinasabi at itinuturong ito ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng hiwalayan. Well, yung source natin, takot magsalita, baka tarayan ni Carla Estrada. Kaya ayaw niya magkwento tungkol sa kung paano nagkikita ang dalawa niya ito. Pero sa totoo lang, kahit mag 1+1 tayo, ay obvious na may relasyon na nga, na obvious na sila na nga, knowing Andrea Brillantes. Sabi nga ni Jobert Chocal dito, yun lang ang sinabi ni Jobert Chocal dito. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Sa ating health news, maniniwala ka bang nakasasama pala ang agad na pagsisipilyo matapos mag-almusal, kumain ng matamis o dumuwal? Ito po ang sabi ni Dr. Shadi Manucheri, Clinical Director sa Smart Dental Aesthetics at Director ng London School of Facial Aesthetics sa England. Nagkakaroon umano ng acid ang bibig kaya dapat maghintay muna ng 30 to 60 minutes bago magsipilyo para ma-neutralize ang high pH levels. Paliwanag pa ni Doc, mame-metabolize ng bakterya sa ating ngipin ang anumang pagkain, lalo ang matatamis at ginagawa itong acid. Mineral sa kanya ang ngipin at literal itong madidissolve ng acid oras na agad mag-toothbrush. Kaya ingat kayo sa pagsisipilyo nyo ha. Pero siguro naman kumpatsero, kapag kumain ka ng bawang o kaya nag-ulam ka ng bagoong, ay kailangan magsipilyo. Magsipilyo ka na, ineng. Ay, Port, si Kuya Port ay nakatutok. Ang Salapan daw ay nasa likod ng dating munisipyo hanggang kabilang side ng Aurora Boulevard. Yun pala naman. Ay, baka dyan sa mga taga-Salapan, meron na kayong dapat napalitan sa inyong bahay, ha? Tulad ng bubong. Oo, baka malutong na. Buti na lang kamo. May bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Kasoji Jimenez. Kumusta ba si Ka Aida? Maganda morning. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na.